Ano bang basihan natin sa pagpili ng motor? Angas, size, performance? Para kasing medyo gasgas na. Paano kung gawin nating comfort, uniqueness at practicality? Diyan na ngayon papasok ang bagong motor ng Honda na kakaiba sa madla dahil sa classic na forma, pero huwag kang papalin lang dahil maliksi at kaya makipagsabayan sa pang-araw-araw na hamon ng kalsada. Motor na compact, matipid sa gas at pwede sa lahat, mapabaguhan o matagal nang nagmomotor. Yan ang Honda Genio 110. Bigyang silip natin ng buong detalye sa vlog na ito. This is Ned Adriano. Hold a strong grip to your throttle as we ride the speed of this scooter. Hey, what up? Good day, this is Ned Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, silipin natin itong bagong color variant ng Honda Genio 110cc. So without further ado, let's get right to it. Love it how you love me electric like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Know I got you forever wherever I go. I feel like I'm high. Oh, and I wouldn't change the way you got me jumping through hoops. All the wishes in the world and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Let's check the specs. It is 4-stroke, air-cooled, single overhead cam. Displacement is 110cc. Bore and stroke is 47 by 63.1 millimeters. Maximum power is 6.6 kilowatts at 7,500 RPM. Maximum torque is 9.3 Newton meter at 5,500 RPM. Starting system, ACG starter, electric and kickstart. Transmission type is V-belt automatic. Wheel type is cast wheel. Wheelbase is 1,256 millimeters. Curb weight ay napakagaan na 89 kilograms. Seat height is 740 millimeters. Very friendly sa ating mga Pinoy na kahit 5 flat pababa ay kayang abutin ng motor na ito. Ground clearance is 147 millimeters. Safe sa mga humps ng Pinas at ang fuel tank capacity is 4.2 liters. FI na rin siya. At ngayon nga, netizens, na nakita nyo na yung specs and features ng motor na to, let's have a closer look. Tignan naman natin yung bawat detalye at yung mga masasabi ko sa mga bagong design at kung okay ba yung paint job, all that stuff na pwede natin pansinin sa motor na to. Tara, sasuot ko na to sa helmet ko. Let's go! So ayan, netizens, ito na nga yung Honda Genio, the bagong color variant na hatid sa atin ng Honda. And maraming salamat sa Honda Philippines sa pagkakataon na matest drive ito. So far, so good. Nakita nyo naman dun sa montage na pinakita natin sa umpisa ng vlog. Hindi hirap yung aking angkas dahil very generous ang kanyang upuan. Napakaganda ng cushion. Hindi siya sobrang lambot na to the point na magbo-bottom out agad yung puwet mo sa dulo ng kaha. Sakto yung lambot niya para sa mahabang biyahe, no? So dun mo malalaman na good quality yung cushion na ginamit dito. Yung upholstery niya napakaganda, pati na rin yung kanyang seat cover.
Ayan o, napakaganda din dahil makapit sa kahit na ito madulas tong suot ko, napakadulas niyan yung suot ko na material na yan. Pero hindi ako nakakaramdam ng dulas. So very good talaga pagdating sa seating position, pagdating sa comfort. At the same time, is very good din siya for beginners dahil naka-combi brake system. Hindi ko pa man sinisilip yung specs, nakita ko na na-combi brake. Ibig sabihin, combination ng brake niya. So itong kaliwang brake, ito is kaliwang brake. Pag pinindot mo, makikita mo na gumagalaw tong kanan na brake. So meaning to say, ayan o, gumagalaw yung kanan na brake, which is ito yung rear brake, ito yung front brake. Kapag nag rear brake ka, may 30% na sumasama sa front. So very good siya for beginners na hindi pa masyado gamay yung strategy sa pagdating sa braking system. Kasi kahit isa lang, yung usually kasi pag beginners, dahil dito nga tayo naggagas, dito sa part na to is hindi pa nila sanay itong i-brake. So dito pa lang sa part na to talaga sila nagbe-brake kasi nga habang naggagas is hindi nila kayang pagsabay na magpreno. So pagdating dito, kahit ito lang yung gamitin na brakes, may nag-e-engage pa rin sa front brake. So very good siya for beginners. Tapos digital na rin ang kanyang panel gauge. Of course, ito ay LCD display. Medyo nabitin lang ako kasi sana na-maximize na yung buong bilog para dun sa digital panel gauge. Yun din yung comment kasi ng OBR ko. Pero so far, very stylish siya for me. The fact na digital na siya, plus points na yon. So dito naman sa digital panel gauge, may kita mo na lahat ng kailangan mo, kagaya ng total kilometers na natakbo. So far, ito ay meron pa lamang 275 kilometers na natakbo. So sobrang bago pa ng unit. Break-in period pa siya. Tapos may fuel gauge. Tapos speedometer, of course, kilometers per hour, dyan mo makikita. Sa taas naman is yung kanyang signal lights, turn signals, check engine, tapos high beam. Ayan o, high beam and low beam. Diyan mo makikita. Tapos may eco indicator din. Umiilaw yung eco indicator kapag ka, ayan, nasa tamang RPM ka na, matipid pa rin sa gas yung konsumo mo. So sa kaliwang switches, meron tayong high beam, low beam, busina. Ito, busina. Ganyan na busina niya. So medyo pwede kang manibago kasi sa mga regular na motor, magkabaliktad to. Nandito signal lights, nandito busina. So ito, nandito yung busina, nauuna siya. So yun yung sound ng busina niya. Bagay sa motor, maliit lang yung sound. Ayaw mo naman kasi na magmukhang or mag-sound na boost yung motor mo, tapos dadaan pagkalit-lit ng motor lang. So you just want to inform yung tao na kailangan mong i-warn na may dadaan na motor. Hindi mo naman kailangan magpanggap na boost. Tapos ayan, may turn signals, of course, nandito. So kaliwa, kanan, para patayin, pindutin sa gitna. So pag pinindot mo sa gitna, wala na nailaw doon. So ayan, pagka pinindot mo kaliwat kanan, isa lang yung nailaw na turn signal doon. Hindi siya naka-indicate kung left or right yung pinindot mo. Sa kabila naman, isang button lang to worry about, that is the push start. So check natin kung mayroong kickstart. Definitely, ayun, that's a plus point kasi bukod sa push start, meron pa rin siyang kickstart. Napaka-importante ng kickstart pagdating sa mga sudden na isolated na lugar. Halimbawa, punta ka sa mga hindi inaasahan na lugar na medyo walang masyadong pagpagawaan ng motor, tapos na diskarga yung baterya mo. Very good na may kickstart para hindi ka tulak na parang kotse. Mapa-start mo pa rin yung motor, makapunta ka pa rin sa dapat mong puntahan. Ito yung kanyang bagong design, nakalagay fabulous. Ayan, ang ganda ng ano nyo, ng design nyo, parang doodle art. Ayun, pati yung mga design niya dito, hindi lang siya basta line na ganun lang, talagang parang doodle art. Tapos yung genyo niya, gold. Ayan, gold. Ang ganda ng combination ng pagpili nila ng font style. Fabulous and strolling. Fabulous and strolling. So yun yung nakalagay dito. Yan, may mga parang doodle, pati yung ito kasi mga lines na ganyan, yun yung nagpapa-premium sa motor. Parang konting ganyan lang na lines, is very minimalist pero parang malakas na dating. Alam mong premium yung motor. PGM-FI siya, fuel injected, so matipid sa gas. Isa to sa pinakamatipid sa gas. So alam naman natin na ang Honda Beat ay isa sa mga nanalo sa pinakamatipid sa gas. So same ang konsumo niya sa Honda Beat. Marahil nga mas matipid pa to sa gas dahil nga sa kanyang weight to power ratio. Tapos ito naman yung kanyang kapitan ng angkas, very reliable for me. Maganda rin yung paint job, hindi basta-basta natutungkab. So nagustuhan ko yan. Tapos sa unahan naman is all LED na yung kanyang headlight. Ayan yung nagustuhan ko, all LED na. So unlike ang bawas sa Honda Beat is bulb type pa, though may
advantage and disadvantage din siya kapag bulb type ka or kapag LED. Kapag LED is mas kitang kita to pagdating sa dilim. Yun nga lang, mas kita yung bulb type kapag dating naman sa pangatag-ulan. Tapos turn signals niya is still bulb type. Buksan natin. Ayan, bulb type pa yung turn signals niya. Sa kabila din, ayan, bulb type pa. Tapos ayan, very minimalist lang din yung mga linya dito. Ayan, very minimalist lang. Tapos may nakalagay lang din na Genio na gold. Ayan, tapos may dalawang parang butas dito. This is for, I think, aerodynamics, so para may pumasok lang doon o para marinig yung busina. Comment down below kung alam ninyo. Tapos may dalawa ditong tornilyo. I think pwede ka mag-mount dito ng mini driving light. Dahil may abang na siyang tornilyo dito sa fairings niya, pwede ka magkabit ng mini driving light. The paint job is glossy. Ang kanyang plastic, one of the best. Makikita ninyo, meron ako nakitang video, yung plastic na fairings ng Honda is one of the best na. Kapag ito, ayun o, pakikita nyo kasi flexible or malleable siya. Kapag ito nabunggo, tutupi lang yan, hindi yan mababasag. Tutupi lang yan, tapos babalik sa dati. Ganun siya katibay. Ganun kaganda yung plastic. So, try ko hanapin yung video, pakita ko sa inyo yung short clip. Hey, abante! Hey! Parehas lang yan, Honda Click tsaka Honda Genio. Ang ganda ng kanilang plastic. Tapos, ayan, sa kanya namang brakes, braking system is hydraulic disc. Sa combi brake nga siya. So, hydraulic disc sa unahan. Ang size ng gulong is 80 by 90 by 14 40p. So, tubeless na rin yung tires niya. So, iwas sakit sa ulo. Kapag napako ka, okay lang na maiwan doon. Di mo na kailangan intindihin. Very neat din ang design kasi yung makikita ninyo kapag dumaan kayo sa mga putik-putik, doon lang naiipon. Ayun, no? Madali lang siya linisin, no? Kapag kin-car-wash mo, kayang-kaya ng isang tao. Tapos, sa likodan naman is steel drum brakes, of course. Steel drum brakes pa rin sa likodan. Ayan siya. Ang shocks niya pala sa unahan is telescopic fork. Ayan, telescopic fork. Medyo nakatago. Ang linis ng design eh. Yan o. Nakatago. Telescopic fork sa unahan. Sa likodan naman is monoshock. Ayan, naka-monoshock siya. Unit swing. Monoshock. So, very good. Ang ganda din ang play ng suspension niya pagdating sa lubak-lubak. Kahit may angkas is na-absorb niya na maayos. Of course, depende yung play ng suspension or magagandaan ka sa play ng suspension. Depende sa bigat ng rider. Mas mabigat ng rider, of course, mas matagtag or mas bouncy yan. Mas malambot ang play niyan. Pero sa akin and sa angkas ko, sa amin dalawa, ako is nasa around 64 kilograms. Yung angkas ko naman is nasa around 48 or something or 50. So far, maganda naman sa amin dalawa yung play ng suspension. Sa likod ng bahagi naman, may ilaw para sa plaka. May reflectorize dito. Neat ang design kasi ang fender is malapit sa gulong. So, hindi tatalsik kung saan yung dumi. Hindi rin matatalsikan yung pillion ride mo. Patayin natin saglit. Tingnan lang natin yung size ng gulong. So, ang size ng gulong sa likod is 90 by 90 by 14 MC. Tubeless na rin. So, maganda. Madali siyang i-maneuver dahil sa gulong, sa size ng wheels niya at ng gulong niya. So, very nimble and madaling isingit sa traffic. Tapos, ayan, yung ilaw naman niya is bulb type. Bulb type pa sa likod. Pati yung turn signals, maganda na isang full assembly lang siya na ganyan, wala na nakalitaw. Wala ka na intindihin na baka may mabali. So maganda na naka full assembly lang siya. Tapos may nakalagay lang dito, Honda. Ayan. Tapos yung ano naman, tapakan ng pillion ride. Ayan siya. Very good din yung quality. Ang ganda ng quality niya. Tapos malawak yung kanyang room, 4 leg room. Kahit matangkad o maliit na driver, pasok na pasok. Asymmetrical, hindi pala pantay itong kanyang pocket. Sakala ko kasi pantay, hindi pala siya pantay. Malalim yun dito, kahit isang water bottle na regular 500 ml kasya. Tapos dito naman mga easy access like coins. Ayan, dito yung mas malalim na part. So very useful, generous yung kanyang pockets. Ayan, coins, so madali mo na makukuha kung may mababayaran ka, halimbawa sa parking. Ayan, tapos para mabuksan ng seat, kailangan ito nakatapat sa seat.
Buksan natin. So ayan ang seat storage niya. Ang maganda sa seat storage, pag tinignan mo mabuti, nakita nyo naman kung ano yung kaya ko ilagay, di ba? So yung seat storage, of course, hindi magkakasya yung ilang helmets. Medyo imposible yung helmets na magkasya, but nutshell, siguro kasya. Meron siya nakatagong power outlet. So pwede kang mag-charge habang bumabiyahe. So make sure na lang na mayroong mga tela or may mga ibang gamit na nasa unahan para hindi mainitan yung cellphone mo. Pero overall, pwede ka mag-charge. Bilhin mo lang ng adapter. May 12 volts power outlet dito. So lahat ng essentials kasya dito. Kapote, papel ng motor, kasya. Tapos dito may lalagyan ng tools. So yun lang yung basically. Ayun naman yung fuel tank capacity niya. So nakita nyo na kung ilan ang fuel tank capacity niya. Around 4 liters. So very good na rin yun. Marami na yung mararating mo bago ka ma-empty gas. So very commendable din yung isang yon. Ang battery niya, sa mga nagtatanong, I think nandito siya. If I'm not mistaken, nandito yung battery. Kasi usually sa Honda, nandito battery eh. So if I'm not mistaken, nandito yung battery niya. Pagdating naman sa side mirrors, how I wish na sana bilog yung side mirrors nito para bumagay sa classic na design niya. Pero very useful naman for me yung dahon type na side mirror. So kitang kita mo pa rin yung mga nasa likuran, yung mga nasa tabi mo. So very commendable for me yung ganitong klase ng side mirrors. Pero wish ko sana bilog na. Pero I can't complain kasi useful naman tong isang to. Tapos yung handle grips niya, hindi rin cheap quality rubber. Hindi siya cheap quality rubber. Maganda yung handle grips niya. Tipong hindi mo kailangan magpalit agad. Pati yung paint job sa mga brake levers, maganda rin. Ayan o. Okay naman siya, no? So ayun yung Honda Genio. For me, overall experience, nagustuhan ko siya. Kung gusto niyo pakinggan yung exhaust, pakinggan natin. So ayan yung exhaust niya. So wala naman masyadong tunog kasi stock pipe lang naman yun nandyan. Tapos may kill switch din siya sa side stand as safety feature. Kapag naka side stand, mamatay yung makina. So for me, compact yung motor. Okay naman siya, talaga satisfied ako sa overall experience ko sa kanya. In half a month time na ginamit ko, very satisfied naman ako. Again, this is a Honda unit, so wala talaga akong complain. Nagustuhan ko yung unit. So that is it for today's vlog. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Masasabi ko sa Honda Genio, for me, compact yung motor. Kung gusto mo maiba sa kalsada, classic looking na motor, may re-recommend ko isang to for beginners and lady riders. Okay na okay siya. Ikaw, ano masasabi mo sa Honda Genio? Gusto ko marinig yung mga comments ninyo and insights sa motor na ito. May kulang ba sa kanya? Nagustuhan nyo ba siya? Satisfied ba kayo sa kanya? Or sulit ba ang isang to? Gusto ko malaman lahat ng thoughts nyo. So comment down below. And again, this is Nen Adriano. Always keep it cool and ride safe always. So bye now. The sun is shining 24/7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I'll be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table cause you're my everything. I do. I wanna marry you. Cause when you're around I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good.